Ito yung kauna-unahang presidente na hindi tuta ng tanong. Matapang, disidido. Mr. President, you are the only Philippine president more popular in the middle of your term than in the beginning honeymoon period. I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear that I will faithfully, conscientiously fulfill my duties. So help me God. Si Duterte is not a statesman. Kayo. I repeat it. You. He behaves like a hoodlum. Ano pa naman yung di pa ninyo maintindihan? Tama ka! Unpresidential. Ganyan kung ilarawan ng kritiko si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa kanyang pananalita at estilo ng pamumuno. Pero para sa historian at sociologist na si Frias Velasco, sumasalamin ang mga katangian ng Pangulo sa mga ordinaryong Pilipino. Laging sinasabi na bakit si Pangulong Duterte ay kung magsalita ay hindi presidential, parang nasa kalye o parang hindi statesman, ano? Dapat maintindihan ng ating mga kababayan na yung konsepto ng presidential ay hindi iyan ang katangian ng isang Pilipino, ng isang Malayan. Kung hindi, yung konsepto ng presidential, yan ay ipinilit na i-impluwensya sa atin ng mga Amerikano. Hindi talaga statesman yung dating niya, no? Pero yung yung dating kasi niya sa tao like the way he talks, no, na although kinikriticize siya kasi nagmumura siya, pero it is something which ordinary Filipinos na yung nasa even in fact sa pinakamababa na aspeto ng ating community, ganun din talaga magsalita. Sa paliwanag naman ng political strategist na si Malu Piquia, nakaka-relate umano ang mga ordinaryong Pilipino sa Pangulo. Dahilan para magustuhan siya ng publiko. Kung tatanungin mo sa mga ordinaryong tao, mahal nila si Pangulo kasi he sounds like them, he behaves like them. Nakikita nila yung kanilang sarili sa pagkatao ng presidente. Yun yung kailangang intindihin ng mga nakapag-aral na botante. Hindi porke nakapag-aral ka, ikaw na ang bida. Sa ating lipunan, kung titingnan mo ang hati-hati ng economic class, maliit lamang ang rich, 1% lang ang class A. Sino ang nabubuo? Si class D and E. So kung si class D and E okay, at sa kanila gusto ko si Duterte, yun ang bulk ng Pilipino. Ngayon, may impluwensya ba sila? Sa tingin ko, oo, kasi nahalal nila ang isang Duterte. Sa isang pag-aaral na isinagawa sa Russia noong taong 2017, inilarawan si Pangulong Duterte hindi bilang isang diktador, kundi bilang isang unusual reformist. Bagamat ang kanyang katangian ay malayo sa tradisyonal na politiko, nagsusulong naman siya ng tunay na pagbabago. Hindi siya yung usual na leader na ine-expect ng maraming Pilipino, no? Kasi ang tinitingnan natin na leader, what is being projected sa atin ng mga Western countries, na yan, laging naging postura, nakadamit, no? Laging formal, hindi nagmumura. Bakit naging reformista ang Pangulong Duterte? Sa kanyang panahon, natuloy ang mga hindi matuloy-tuloy na infrastruktura. Gaya nitong North Rail Project na yan, na 1994 pa yan binabalak na buhayin.
Nasimulan ang mga hindi masimulan-simulan, gaya ng Panglao International Airport sa Bohol. Pagdating naman sa international community, the Punisher, Duterte Harry, at controversial strongman ang paglalarawan nila sa Pangulo. Ang 69th sa most powerful people in the world, base yan sa talaan Forbes noong 2018. Nag-ugat ito sa kontrobersyal na kampanya ng administrasyon na tuldukan ang pamamayagpag ng iligal na droga. Kasabay nito ang pagpuna ng ilang human rights organization sa Oplan Tokhang o War on Drugs ng administrasyon dahil sa mga paglabag umano nito sa karapatang pantao ng mga biktima. Do you think that makes you fit for the job of president? Yes, of course. Given the problems of my country, yes. I have 4 million drug addicts in my country. I said, do not destroy my country. And if you destroy the youth of my land, you are destroying my country. So that I will kill you. Duterte has declared a war on drugs, and Duterte isn't just a guy who talks the talk. We absolutely cannot underestimate his capacity for mass unlawful violence. The International Criminal Court says it has reason to believe crimes against humanity have been committed during Philippine President's war on drugs. Kabilang sa mga international organization na naging mainit sa Administrasyong Duterte ay ang International Criminal Court o ICC. In the first place, why are you interfering in the affairs of my country and other countries? And who gave you the authority? By what divine law gave you the authority to prosecute me in a foreign land? You must be crazy. We have the court here functioning. And if the court says that I should go to jail, I will go to jail. Walang problema yan. I did what I embarked to do. So sa election promise. Pag yan ang survey na nabutan ko, subihin. Yun na yun. Wala akong problema. I can rot in prison for my country. Formal nang kumalas ang Pilipinas sa ICC noong March 2019. Sa paliwanag ng ilang historian, dapat umanong balikan ang kasaysayan upang higit na maunawaan ang panghihimasok ng international community sa mga pulisiya ng bansa. Ano ang moral ascendancy ng international community? Like for example, ng mga taga-Europe, ng mga taga-Amerika. Ano ang moral ascendancy nila para questionin yung human rights ng Pangulong Duterte? Samantalang sa kasaysayan, the Europeans and the Americans are really the oppressor. Sino bang sumakop sa Indonesia, Netherlands? Sino bang sumakop sa Malaysia, sa Singapore, sa Hong Kong, ang United Kingdom? Sinong sumakop sa Pilipinas, ang Espanya, ang Amerika? Sila ang mga nag-oppress. Ang umano'y kulang at hindi katanggap-tanggap na pagtugon ng Administrasyong Duterte sa usapin sa West Philippine Sea at iba pang mga issue na may kaugnayan sa foreign policy ng bansa ay ilang beses naging sentro ng balita. Ngayon, sa inyong panahon, medyo mahirap ang katayuan ninyo at binabati ko kayo sa inyong approach dito sa ating usapin sa West Philippine Sea. Hindi natin kailangan ang mainit na ulo dyan sa bagay na yan sapagkat yan ay malaki ang kaugnayan niyang usapin na yan, hindi lamang sa ekonomiya ng Pilipinas kundi sa seguridad ng ating bansa, ng ating mga kababayan at lalong-lalo na itong lupain natin
This is Philippine Coast Guard. PRP Cabra MRRV 4409. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Pagdating sa issue ng foreign affairs, this is better handled within the halls of Congress, in secrecy, within the halls of Malacanang. Hindi ito subject sa popularidad ng opinion sapagkat ang what is at stake in foreign policy is national security. You do not run your foreign policy by declaring to the whole world kung ano yung mga plano mo. Hindi mo gagawin yon. In fact, the art of foreign policy is misdirection. No? Hindi dapat nila alam kung saan ka papunta. Kung hindi tayo magkakaunawan sa China, ay madadamay ang interes ng ating mga kababayan, ang ating ekonomiya, pati na rin ang ating seguridad dito sa usapin na ito. Sa kabila ng mga kritisismo, nagpatuloy ang administrasyon sa hangarin nitong makapagbigay ng payapa at organisadong lipunan tulad ng kanyang nagawa sa lungsod ng Davao. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan bilang alkalde ng lungsod sa loob ng ilang dekada, pumanglima ang Davao City sa listahan ng pinakaligtas na lungsod sa buong mundo noong 2015, batay sa survey na isinagawa ng website na numbeo.com. Dahil nga sa problema natin sa peace and order, so kailangan talaga yung kamay na bakal.